Magandang araw mga kagham. Ngayon ay tuturuan ko kayo ng another tutorial on the rock cycle, specifically on the subject Earth signs. Itong model na ito ay ginawa ng mga scientists para maintindihan kung paano nagbabago ang isang classification ng rock through time. Ang model na yan ay tinatawag natin na rock cycle. Bakit siya cycle? Ang cycle ay usually paulit-ulit na process. Umpisahan natin at titingnan natin kung ano ba ang rock cycle. Itong diagram na ito ay ang pinaka-basic na process kung paano nagkakaroon ng isang rock cycle or paano nag-change ang rock through time. So, meron akong diagram dito na ginawa para mas maintindihan natin kung ano ba yung mga details ng rock cycle. So, makikita natin dito na meron tayong main arrow, which is yung naka-black. And then, meron tayong mga external arrows na nagko-connecta doon sa mga terms na connected. So, umpisahan natin kung paano ba nagsimula ang rock cycle. Mag-uumpisa tayo sa yung bago o yung pinaka-first na type ng isang rock. Una dyan ay ang igneous rock. So, kung mapapansin natin dito, igneous comes from a Latin word, means fire. So, nakaka-create ang igneous rock through a fire. So, ang fire na yan is yung molten material na tinatawag nating magma or lava. Ang magma is yung sa baba ng surface. Ang lava is yung nasa outer surface. Ito ay isang molten material. So, igneous rock comes from the volcano. So, kapag ang isang volcano ay nag-erupt, or if this molten material is in so much heat and pressure, it will find way na makalabas para mag-erupt through a volcano. Itong molten material nito will solidify as the volcano erupt. Ang molten material mag-cool down and ma-harden. Ang igneous rock ay may dalawang classification. Meron tayong tinatawag na intrusive at extrusive. Pag sinabi natin intrusive is yung inside. Ito yung rock na na-form inside or doon sa loob ng volcano or beneath the surface. So, itong rocks na ito na when magma solidify, cools and solidify underground. Ibig sabihin, yung magma ay dito na siya tumigas sa loob, lumamig at tumigas sa loob ng volcano or underground. So, if this rock cools and solidify, doon na-form ang tinatawag natin na intrusive igneous rocks. Kapag naman yung lava na binuga ng volcano, kapag nag-cool down and nag-solidify, doon ay ma-form ang isang extrusive igneous rock. So these rocks form when the molten material, which is the lava, reaches the Earth's surface. So dito siya lumamig and na-harden sa labas ng volcano, Earth's surface. Doon nag-form ang extrusive igneous rock. Ito ay isang example ng ating igneous rock. What causes ang molten material to cool and solidify? Na-expose siya into air, water, ice, and etc. That is our igneous rock or the first or the basic form of rock. So, dito nag-uumpisa lahat. Now, kapag itong rock na ito ay ma-expose sa ulan, sa hangin, or kahit anong
process, pwedeng yung pieces ng rocks na na-form sa igneous rock ay ma-weather or mag-undergo ng process na weathering. Ang weathering is yung broken down of the material into smaller pieces. Mag-form siya ng tinatawag natin na sediment. Ito yung tinatawag natin na sediments. Ito ay nanggaling sa volcano. Ma-weather siya, naging sediments. And then kung makikita natin itong arrow na ito, ibig sabihin, na-erode na sila or ng movement ng sediments papunta sa mga iba't ibang lugar. That is the deposition. So, from the volcano, papunta sa iba't ibang lugar ng Earth's surface, yung sediments. Itong sediments na ito, kapag napunta na siya or na-deposit na siya from one location to another, mag-undergo siya sa process na tinatawag nating compaction and cementation. Compaction is yung mga smaller pieces na sediments. Nag-undergo siya ng compact. Okay? Magko-compact sila together, magdidikit sila together, mag-stick sila together, forming one solid rock or one formation of rock. So that is compaction. And ang cementation naman is yung mga larger sediments. Ang larger sediments na ito, they are so big, masyado silang malaki, hindi sila mag-stick together. Instead, may mga minerals na sasali during their cementation that will serve as cement para mag-solidify and forming one solid sedimentary rocks or many more or rock formation. So that is cementation and compaction. Nabubuo doon ang tinatawag nating sedimentary rock. So lagi nating tatandaan ang sediment ay for sedimentary rock. Sa susunod niyan, itong sedimentary rock na ito ay may expose siya sa mababury siya and then still ma-weathered, ma-eroded, and ma-bury or madidibing sila sa ilalim. And itong rock na ito ay may expose sa heat and pressure since napupunta sila sa ilalim ng surface. So, heat since alam natin na kapag nasa ilalim ka ng surface, diyan ay mainit kapag ipapasok natin yung topic na layers of the earth. And then pressure, dahil sa ini-exert na pressure galing sa surface and then the underground. So that is heat and pressure. Dahil dito, kapag ang rock ay na-expose sa heat and pressure, magta-transform sila into new form of rock. That is, yung tinatawag natin na metamorphic rock. So, yung heat and pressure na yun or yung transformation na yun ay tinatawag natin na metamorphism. And ito yung sinasabi kong burial na bore sa ilalim yung mga sediments and then na-expose sila sa heat and pressure and doon nagtatransform ang rock forming metamorphic rock. Yan, kung susundan natin yung main arrow, itong rock na ito, itong metamorphic rock na ito ay may expose ulit sa heat and pressure, ma-bury, and pwedeng mag-cause na dahil sa sobrang init, pwedeng mag-melt ang isang rock. And then, sasali na ulit itong na-melted na rock doon sa magma. And then, mag-another process ulit ang igneous rock. Kung yun ang susundan natin, ang main arrow, yun ang pinakasimpleng explanation ng rock cycle. Ngayon, isalin natin yung mga external arrows.
Ano ba yung tulong ng mga external ants? Kung uumpisahan natin sa ating igneous rock, pwedeng ang ating igneous rock ay ma-form ang sedimentary rock. Hindi ibig sabihin na only sedimentary rock lang ang pwedeng ma-form to transform metamorphic rock. And then, pwede rin na itong metamorphic rock ay ma-form din ng isang metamorphic rock into another metamorphic rock kung magta-transform siya ulit. That is transformation. Next, arrow is itong black arrow. So, pwede rin, again, itong sedimentary ay pwedeng maging metamorphic. And as well as itong metamorphic na ito ay pwede rin siyang maging sedimentary since pwede rin siyang ma-weather and ma-erode. Itong metamorphic rock kaya meron siyang back-to-back arrowhead. Ibig sabihin, itong sedimentary pwedeng maging metamorphic, itong metamorphic ay pwedeng maging sedimentary. Heat and pressure dito. Okay? Next, we have another red arrow. Itong red arrow na ito, pwedeng ang sedimentary ay ma-expose to too much heat and pressure. Pwede rin siyang ma-melt instead na ma-form siya into metamorphic rock. And then, we have another one. So, dapat wala itong arrow na paganyan. Only this arrow and then arrowhead na malaki and then walang back-to-back arrow. Next, we have the blue color na arrow. So again, these sediments could also be transformed into metamorphic rock. So magtra-transform na sila into another metamorphic rock. Of course, remember lang kapag na-expose siya sa heat and pressure. So yun lang ang pinaka-simpleng explanation ng rock cycle. I hope may natutunan kayo. Hanggang sa muli mga kaghang. Paalam!